Mga bigating abogado ang Yun! depensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. That's up to them. You as taking over as acting mayor, allowed ka magkuan? For example, kanina mga JOs, kanina mga kuan? I think so. I do not know yet. Wala pa mo kabalo sa intricacies aning kuan mahitabo sa situation. But I do not know why they have to tarry. You know, once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, to try it and decide it. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nagpalusot na lang sa fake report. Anak ng bugi, oh. Ano ito? Exclusive. Ang tanda mo na. Nakisausaw ka pa. Dapat tigil-tigil na. Meron ho siyang pahapyaw sa impeachment. Meron ho siyang pahayag patungkol dito sa mga sa Senate. Kung ano daw yung role ng Senate. Tama na. Ilang taong ka na, oh. Marami pang magagalit sa'yo niyan. Bahala ka. Diba? Kung ako ganito edad ko, titigil na ako sa mga batikusan eh. Kilala nyo ba siya? Mamaya abangan nyo sa video natin, ha. At mga usapin patungkol dito kay Mayor Baste. At ito yung kagandahan. VP Sara may 16 na abogado sa impeachment. Kasama ang mga veterano na malalaking kaso. Kita nyo na. Maski media. Alam nila na mga veterano at mga galing na abogado ang hawak ni VP Sara. Saan ba kakampi yung mga galing na abogado? Siyempre sa matinong tao. Kasi pag pumanig sila sa hindi matinong tao, talo ang kaso. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin. Share mo na rin, ha? At kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe na lang po at i-bell all nyo. Para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Simulan na natin ito. Wow! Kaibigan kita, mahal kita at lahat. Pero hindi mo nagawa yung trabaho, tatanggalin? Wow. Kailan mo nagawa yung magtanggal? Pagka-alyado ng mga Duterte, yun, pinagtatanggal nyo. Pero pagka-alyado nyo, hirap Sabi ni Aling Ledesma, grabe. Wala namang natupad dun sa, ano ba yun? Yung pagre-resign? Wow. Ano to? Joke? Tuloy. Tila nga daw hindi na tama ang mga pasaring at nagiging statement ngayon ni BBM. Dahil nga daw ang kanyang mga sinasabi ay tila hindi tumutugma sa kanyang aksyon o gawa. Kaya na lamang nito, kaibigan kita, mahalik kita at lahat. Pero hindi mo nagagawa yung trabaho na ayon sa mga netizens ay tila patama na naman sa kanya. Alam nyo, itong salita na ito, parang bumabalik sa kanya, sabi ni Aling Lorraine. Napansin nyo mga kasama, kung ano yung binibitawan niyang salita, yun ay patungkol sa kanyang sarili, sabi ni Aling Ledesma. Bakit? May nagawa ba? Meron bang project na big ticket? Asaan yung mga trabaho na hinahanap ng taong bayan? Asan yung mga proyekto na inaasahan ng taong bayan? Di ba? Wala. Naubos ang kaban, pero walang naganap. Walang proyekto na simulan. Halos lahat, Halos lahat ng proyekto ay pinagpapatuloy, hindi pa nga natapos. Nakaka3 taon. Yung kay Tatay Digong pa yun. Meron bang sariling atin? Meron ka bang sariling akin? Nako. Ang tanong, kayo mga kasama, meron ho ba kayo nakitang proyekto ng mamang ito na sinabi niyang kanya at napondohan ng napakalaki at meron na nasisimulan? Meron ba? Yan ang malaking tanong. Tanong lang ito, Baka masaktan kayo.
Isipin na lang natin, ito ay parang tuod. Kunwari namumuno, pero walang nagagawa. Saklap ano? Sayang ang pera ng taong bayan. Sayang ang tax. Sayang ang kaban. Napunta sa wala. Tapos sasabihin mo, ganun. Patama yan sa sarili, sabi ni Aling Lorraine. Ang sarili, abay lahat na lamang daw ng kanyang binibitawang salita ay tila para sa kanyang sarili. Tama. Abay step down na. Kung ikaw ay napapagod na, gaya na lamang din ng kanyang pag-amin ngayon na nakakatanggap daw si BBM ng mga false accomplishments reports o mga fake accomplishment reports ng kanyang gobyerno. Pero wait, ang malaking tanong, may proyekto ba ang Marcos administration? Yan ang sinasabi natin eh. Diba? Wentong barbero na lang. Ang tanong, may proyekto ba? Ayun. Wala nga tayong nakitang proyektong sariling kanya, sabi ni Aling Ledesma rito. Kahit siguro maliit na proyekto, parang wala eh. Halos lahat ng mga aktibong programa o proyekto ngayon, halos kay Tatay Digong pa. Yung iba nga hindi na pinagpatuloy dahil tinanggalan ng budget. Railway project sa Mindanao, ano nangyari? Hindi natin alam taga Mindanao, yung nakakaalam ng railway project dyan, ano ho ba nangyari dyan? Sa tansya nyo, may sasagawa ba? O wala na talagang pondo? Kasi nagkaroon ng problema. Diba? Sinabi nga yun noon sa unang balita na walang pondo yun. Hindi natin alam kung totoo. Diba? Malay natin totoo. Wala na matatapos dyan dahil wala nang gagawa. Walang pondo. Sino ba ng mga kontraktor ang magtatrabaho hindi babayaran dahil walang pondo? At mayroon bang mga accomplishments? Ganito, sabihin na nating nakakatanggap siya ng mga fake accomplishment reports ng kanyang gabinete o ng kanyang gobyerno. So, totoo pala yung chika ni Vice President Sara na hindi talaga ito marunong magpresidente. Ngayon mo lang nahalata? Oo, nung unang taon, alam na namin, problemado nga ang sambayan ng Pilipino. Dahil pag nagsasalita lang parang windang-windang yung mga sinasabi. Ang sabi gusto mo ba makarinig ka ng ano? Ang tubig ay iipunin para ang tubig ng ulan ay iipunin para magamit daw. Anak ng tibaklong talaga. Tapos, ano pa ba yun? Hatatanim pa lang, aanihin na. Saan ka nakakita noon? Tapos pinagre-resign mo yung courtesy resignation, wala ka man lang tinanggap na magre-resign, kundi binaklas mo yung mga kalaban. Saan ka makakita niyan? Only in the Philippines lang, ha? Wag na kayong magtaka, mga kasama, kung ganito, kaganto ka, ano ba, kalala, ang gobyerno ngayon. First time ever, nagkaroon ng Pangulo. Ay, tuloy! Imagine mo nga naman, kailangan mo pa daw bumisita sa palengke para lang ma-realize na niloloko ka ng sarili mong tao? Hello? Wala bang basic sense checking sa report? GAA 2025 is a hot mess. Punong-puno ng budget insertions and shady realignments. Tapos parang wala lang sa kanya. Remember kung gaano siya naging matapang at sinabi pa sa mga Duterte na sinungaling at kanya pang tahasang ipinagtanggol na walang blanco sa GAA. Grabe, no? Ganon. Hindi natin alam kung kasabwat, sabi ni Aling Lorraine, o nagpapanggap. Kasi ikaw ba naman, kung halimbawa, for example, sa akin, ako ay Pangulo, o ako ang nakaupo. Naririnig ko sa balita na may ganyang problema, papatawag ko lahat ng gabinete. Papatawag ko lahat yung mga committee ng BICAM. 'Di ba? Talagang iisa-isahin ko sila harap-harapan.
O kaya lahat sila doon, sasabihan ko, ano ito nababalitaan ko? Pinaglululoko niyo ako? Walang ganun eh, di ba? Wala kayong narinig na ganun. At wala tayong narinig na ganun. Ang sinabi pa, nung mga nakaraan, wala naman daw ganun. Pero pinirmahan. Ay, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Alam mo na. Ng PhilHealth funds. At huwag Isa pa natin yan. kalimutan yung binenta ang gold reserves Oh. na parang ukay-ukay sa Quiapo. Tapos yung relasyon natin with China na pinainit pa ni Duterte, sinayang, winasak, wala na. All for what? Pa-cute photo ops at podcast drama, governing. Alam nyo, ito lang hindi sa sige, marami hong nawala ng trabaho. Dahil dyan sa sinasabi nilang pogo. Dahil daw ang pogo, depende naman yan sa trabaho. Depende yan. Marami ho. Libu-libong kababayan natin ang nawalan ng trabaho. Yung iba naapektuhan dahil kalaban ng negosyo. Kaya sinasabing masama. Mag-isip-isip kayo. Ganito lang yan. Dati, ang hailing app, taxi, at sasakyan, anumang hailing app, mga branded na, mga brand, o mga pangalan ng mga hailing app, 24 hours, kumikita sila, lalong-lalo na sa gabi. Lalabas, papasok yung mga nagtatrabaho sa Pogo, naka-Grab o kaya naka-motorcycle taxi, kumikita ang ating kababayan. Pero anong nangyari? Nung tinanggal na isa-isa, sinipa na, at pinalitan kulo, sabi ni Aling Lorraine, na nag-ooperate sa iba't ibang probinsya. Naku, may ganun pala. Ano nangyari? Bagsak ang ekonomiya dahil wala na sumasakay sa gabi. Dapat ang ekonomiya 24 hours tumatakbo, nag-ooperate para balance yung pasok ng income ng taong bayan at kung sa gobyerno. Hindi. Ano tayo magagawa dyan? Sila ang bida Di ba kayo ang bida? Okay. Ito. Anya, 16 na abogado. Ito na, magbabalita sa inyo si Aling Karing. Aling Karing, ang balita dyan. Pasok. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang Yun! depensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel ng impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga Parang kamag-anak to ni Attorney Sison, magagaling din to Sheila Sison, kung hindi ako nagkakamali correct nyo na lang po ako kung nakakilala dyan. Parang ayan yung mga abogadong season na meron ding segment na itanong mo kay Attorney Season. Kung mali man ako, ipakicorrect na lang po ako. Parang gano'n, parang magaling din yan Mga season, mga abogadong season, magaling po yan. veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appeal. Yun yung inimbestigahan sa Kamara, yung dalawang abogado na yun na kinukonekta sa confidential fund na wala naman silang ebidensya. Magagaling yung abogado ni BP na yun. At syempre, yung 16 na ito. Sana, pag halimbawa, naumpisahan na, supalpalin ng 16 na ito,
itong prosecutor panel na mga baluga, ay mga bakulaw. Na ADCO telam kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa sila. Ito na naman siya. Wala talaga siyang katigil-tigil. Kahit outgoing na. Sige pa rin ang bira. Ay, Diyos me, yung Marimar. Kuya! Alam mo nangyayari dito, sabi ni Aling Ledesma, yung image mo, parang sinisira mo na sarili mong bibig. Kasi hindi na maganda kung halimbawa, bibira ka pa dahil ang naniniwala sa BP Sara, talagang solido. Hindi na talaga kayang sabihan na kumurap o nangurap si BP Sara. Kung ako sa'yo, kuya, tigil na. Tama na, oo. Baka kung didikit ka nga sa mga Duterte, baka manalo ka pa ulit sa susunod na eleksyon. Kaso parang kung ayaw mo, tayo magagawa dyan. Pero kung bibigyan mo pagkakataon yung sarili mo at didikit ka sa mga Duterte, ulit, maaari. At sasabihin ni BP Sara na kalyado ka nila. Kaso, siyempre sabi ni BP Sara, ay, huwag na yan. Yan yung laging gusto ma-impeach ako. Diba? Ay, huwag na lang. Sorry na lang daw, sabi ni Aling Lorraine. Silang gustong sabihin na nag-appear kami, pero may mga condition ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon na mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-add cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media. Tama! Oo. Huwag muna kayo humarap sa media, mga lawyer, kasi makakuha kagad ng mga pambanat yung mga bakulaw na yan. Oo. At saka makakapuntos agad yan. Lalong-lalo na pag sumagot si BP Sara, si BP Sara hindi naman kasi ito yung unang mag-i-initiate na magpa-interview at manira. Hindi gagawin ni BP Sara yan. Tama lang yun. Wag, tahimik lang muna at doon na lang tayo pagdating na ng oras, pag-dismiss na yung kaso. Saka nila natin sila tatawanan ng masaya. Ganon. Tuloy. Para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon, maghaharap ulit ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Vasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan ni na Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward. Nako, yan na. Kayo pala yung mga yun? Tapos nandiyan kayo ngayon sa kamera? May bahid pala kayo ng sabi ni Aling Lorraine? Naku, bakit napaniwala yung mga tao dito? Nanalo pa. Tama ba? Nanalo pa ba? Hindi ko lang sure kung nanalo pa. Taga mga Antipolo, nanalo ba yung amo nyo? Ay, nako. Ito maganda mga kasama. Ang tanong dito kay Vice Mayor Baste, siya na bahala magpaliwanag. Kasi minsan kasi meron lang akong words na naintindihan, merong hindi. Kasi siyempre Visayas language o Davao language. So if they will not honor ang gusto ng mga Davaoenyo, that's up to them. You as taking over as acting mayor, allowed ka magkuan? For example, kanina mga JOs, kanina mga kuan? I think so. I do not know yet. Wala pa mo kabalo sa intricacies aning kuan mahitabo sa situation. But I want to believe that this administration will allow Rodrigo Duterte to take the seat as mayor. It's to honor the will of the people.
Tama. That's why it makes you optimistic. Yeah, that's why I don't think about kung unsa ba mauwi si Bako, acting mayor Bako, wala ko kabalo which is which. But kaniko, diri ko gusto nako nga si Rodrigo Duterte ang akong amahan mo lingkod nga pagkamayor diri sa Davao. Mayor, ano ang alam mo, Mayor? Because VP Sara yesterday said that the Filipino lawyers is working out for President Duterte to take oath as mayor ng Davao City. Ano yung alam mo? Kung meron bang Filipino lawyers o kung sino itong mga lawyers nito? I think they will have to work with the international lawyers, the ICC lawyers. Actually, mga kasama, hindi pa ata nag-oath si Tatay Digong eh. Pero hanggang June 30 na lang. So pag hindi nakapag-oath si Tatay Digong, problema. Sa bagay, hindi naman ganun ka problema kasi andito naman si Baste, si Vice Mayor Baste, o si Mayor Baste. Siya yung uupong pagka-mayor. At siyempre, mamimili siya either yung first winner ng councilor, yun ata yung magiging Vice Mayor. Hindi ko lang sure pero parang ganun ang pagkakaalam natin. Correct nyo na lang po ako. Kasi kung halimbawa hindi makakaupo si Tatay Digong dahil nga nasa dahig pa, eto si Vice Mayor Baste, upo as a mayor at kukuha si Vice Mayor ng isang magiging vice. So, magiging madaling salita, ang magiging mayor kung hindi mag-oath hanggang June 30 si Tatay Digong, si Vice Mayor Baste ang magiging mayor ng Davao. So, kukuha siya ng isa doon sa mga nanalong councilor na pwedeng maging vice. Pwedeng maging vice mayor. So, siyempre, andun si Duterte, ang pangalan nun? Yung isa, yung pamangkin niya, yung anak ni Kong Pulong na nanalo rin ng pagkakonsihal. So, yun, pwede. Dahil Duterte yun. Alam niya na yung mga kalakaran ng pamumuno ng lolo, ng tsuhe, ng tatay. Siyempre, wala nang bago. Ibig sabihin, kung ano yung galawang Duterte, yun, ganun pa rin. Tuloy. These Filipino lawyers will have to cooperate with the ICC lawyers because ICC has its own jurisdiction and they have their own rules and regulations, and we have to stitch that together so that it can happen. So, but I believe, one government, usa ka gobyerno, if it alam niyo yung story na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ana ra gyud na. Pero ba nagtatrabaho talaga, Mayor? Yes, of course. I believe so. We are working on it. I think the Vice President is working on it. But I cannot answer those questions because my main focus is Davao City. So mo na ako nabilin eh. Mayor, kanina si Colonel Kamarantan had his exit call at Davao City Council. He said na naghahanap siya ng time para magkita kayo. Yes, nagkita man ganyan. In fact, earlier today. Okay man. Actually, I'm not surprised kung what transpired during the elections because, as I stated earlier, the administration is against us. This is very clear, no? Kitang-kita naman talaga. Yun ang mumuno ngayon, talagang, lalo na yung pinsan. Ayaw nila ng mga may Duterte. Kasi, ano sila, ano ba tawag doon? Parang sagabal ito sa 2028, lalong-lalong dito sa pinsan. Sagabal. Kaya ginagawa ng paraan ng mga Duterte. Duterte na tumulong sa inyo, tapos ganyan pagagawin nyo. Asa na yung utang na loob? Wala. Diba? Ganyan pa ang sinukli. Sa bagay, sabi nga nung nakakatanda na nakilala natin noon, ganyan talaga ang ugali niyan. Huwag kang magtitiwala. Susuwagin ka. Wow. Ganun pala talaga. Diba? Nakakasama, isipin nyo yung nangyari noon. Parang nangyayari ngayon. Ay, ang hirap, ano? Pag ang tao, parang lula sa kapangyarihan at lula sa kakabaning bayan. Kakabaning kukunin sa kabanang bayan. Diba? Walang proyekto. Asan ang pera?
Walang proyekto, wala na yung reserve gold. Walang proyekto, kinuha pa yung pondo ng PhilHealth. Aba, antindi nyo. Inubos nyo talaga. O, ito, may pasaring to. Kung ako sa kanya, ito para lang sa akin kung ako may edad na, tigil na ako sa mga ganitong issue. Ilalaan ko na lang yung sarili ko sa pag-i-enjoy. Para lang sa akin. Kasi ang hirap Pero mo yung ganyang edad mo, hindi ka na makatayo na maayos, hindi ka na... Hindi, in fairness malakas pa naman. Ang problema lang talaga, ewan ko ba? Tama na sana sa politika. Yun lang yung concern ng ating kababayan na si Jo Marie. Di ba? Para sa akin, pag ako umidad ng mga 70 pataas, enjoy na lang ako. Punta ako sa iba't ibang bansa. Pero ganito, papasok pa ako sa politika at mangungonsumi pa ako. There is a symbiosis between them. Mm-hmm. So, would you say, because that's the big story right now, so would you say that move to return the impeachment, the articles of impeachment, it's unconstitutional? Misunderstanding along the way. I do not know why they have to tarry. You know, once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, to try it and decide it, and it will not lapse. Once it is within the jurisdiction of the Senate, it has to discharge its duty to judge that case. It's sui generis. Mm-hmm. So why do you think there are these kinds of moves to return the impeachment case back to the House? Well, frankly, I think there is a semblance, at least this is my opinion, that Sara does not want to face an impeachment trial. So that's your view. So that is my opinion. But that's from the perspective of VP Sara. How about the senator judges? Because they have a duty to perform, right? The trouble with that is that the Congress of the Philippines will put the Constitution on a very peculiar situation. They are now locked into an impasse. Now, who can unravel that? Either you go to the Supreme Court, if there is a case, and get an interpretation. But to me, there is no need, because we have the precedents of Erap and Corona's impeachment. And the resolution of Senator Batu, with due respect to him, is unparliamentary. You cannot dismiss. You cannot move to dismiss a case. You cannot even do that in a bill coming from the House, changing the name of a street or a cup or whatever. Alam nyo, sir, boss, amo, manager, nai-stress ka lang dyan sa mga, hayaan nyo na lang sila. Huwag ka nang magkomento kasi baka ikaw pati, alam nyo naman, ang politika. Magsalita ka lang ng against doon sa mga partido nila, maraming magagalit sa inyo. Madadagdagan lang yung problema mo, may stress, may magagalit sa inyo. Tigil na kayo sa politika. Ito na lang ang pag-usapan natin. Kasi sayang naman Dapat mag-enjoy na lang kayo, kita nyo. Humaharap pa kayo dyan at magsasalita kayo. Yung iba magagalit. Dito tayo. HOR na duwag sa defense lineup. Naku, totoo kaya ito? Parang, Parang. Bakit ni-refuse to sign? Yun lang ang tanong. Pasok. Formal nang humarap ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa tamang tribunal sa pamamagitan ng appearance ad cotelem na inihain nitong Lunes, na hudyat ng kanyang maingat na pakikisangkot sa proseso ng impeachment. Ang dokumento na nilagdaan ng undersigned law firm at counsel ay nagsasaad na sila ay lumalabas ng walang pagkiling sa anumang jurisdiksyon at o iba pang pagtutol na maaaring iharap ng Vice Presidente sa kaso isang karaniwang legal na maniobra upang mapanatili ang kanyang mga karapatan habang hindi ganap na isinusumite sa mga paglilitis. Sa isang kapansin-pansing pagliko, ang isang kopya ng paghahain na ibinigay sa kapulungan ng mga kinatawan ay minarkahan na refuse to receive
na nagtaas ng mga katanungan tungkol sa transparency ng pamamaraan at pakikipagtulungan ng institusyonal sa lumalabas na labanan sa impeachment. Naniniwala daw ang House Prosecution Panel na hindi dapat agad ipagpalagay na ang naging botohan ng Senado sa pagremand ng Articles of Impeachment ay ito rin ang magiging desisyon ng mga Senator Judge sa darating na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Aniya ni Jervel Luistro, mahirap pangunahan ang magiging desisyon ng Senator Judges lalo at wala pang nailalatag na ebidensya. Ganun naman pala bakit hindi nila kinikilala ang depensa ni Vice President Sara Duterte, nabuo tuloy sa isipan ng mga netizens na natatakot sila dahil hindi nila kakayanin ang mga abogado ni VP Sara Duterte, lalo at naglagay si VP Sara ng magaganda pantapat doon sa isang prosecutor na kinuha daw siya dahil siya ay maganda. Mukhang naka 1 point na agad si VP Sara sa usapin pa lang ng claim. Siya daw ay maganda. Kailangan kasi maganda sa prosecutor. Etong kulot-kulot na to, wala sa defense lawyer ni VP Sara. Tingnan mo, ang gaganda, oh. Maiba lang tayo, parang, oo, para tumawa rin kayo. Ang layo ng pagkakaiba. Parang flawless, magandang ngipin, magandang mata, maputi. Dito sa kabila, flawless, kulot ang buhok. Aso nga lang, malayo talaga diferensya, ano? Maiba lang para pasahin lang kayo. Kayo, ano sa palagay nyo? Yung defense lawyer ni VP Sara ay magiging matagumpay dahil magagaling yung mga kinuha at napili ni VP Sara. Sa tingin nyo, pag naumpisahan na, sana hindi na mga umpisahan matapos na lahat yung mga problema na ito. Kung umabot ka sa video na ito, yan, pakisagot na lang. Saan kayo papanig? Dito sa defense lawyer ni VP Sara? O dito sa prosecutor na mga bakulaw? Type mo sa comment section. Kung umabot ka sa video na ito, yan sabihin nyo saan lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At doon sa nag-comment sa atin na ingat po kayo kasi hindi ko na babanggitin yun nung bansa. Kasi nagkakaroon ng problema dyan. Ingat po kayo, nag-comment siya sa akin kagabi. Alam ko po, mahirap ngayon ang sitwasyon dyan. Dasalan po, ingat kayo. At kung makakapunta kayo kagad sa shelter, punta kagad po kayo. At saka lagi po kayong makikipag-communicate sa mga pamilya nyo. Ayan hanggang sa muli like and share. Bye-bye!